Likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging masayahin. Kaya naman sobrang benta talaga ng mga memes sa social media. Sa ilang segundo lang kasi ay maaaliw at matatawa ka sa mga ito. Pero ang pag-uusapan natin ay ang meme na sumira sa buhay ng taong nag-upload nito. Okay. Welcome back sa ating channel. Ilan lamang sa mga sumikat na meme dito sa Pinas ay ang mga ito. Mga linyahan sa video na pumukaw at nagbigay ng kakaibang kiliti sa isipan natin. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw. Paano masabi? Ang meme, noong bagong kita ko pa lang sa salitang ito ay tinawag ko itong meme. What? Pero originally, ang meme sa pagkakaalam ko ay yung pag matutulog ka na, yung meme na. Walay. Mga panahon yun na hindi pa ako masyadong mulat sa social media at napag-iiwanan ng mga trends ng mundo. Tapos lumabas pa ang salitang mema, yung mema sabi lang. Pala ko pa nga noon magkapareho lang ang meme at mema. No! God, please, no! Ang meme ay galing sa salitang Greek na minema, na ang ibig sabihin ay to imitate o manggaya. Kaya ang meme ng Techno Viking na siyang tampok sa video natin ngayon ay ginaya mula sa isang short video na nilagyan ng iba't ibang mga caption at editing hanggang sa ito ay sumabog na nga sa internet at naging worldwide phenomenon ito. Dito na rin nagumpisa ang bangungot ng taong nag-upload ng videong ito sa internet na si Matthias Fritsch at tila ba sumpa sa kanyang buhay. Nagumpisa ang lahat noong July 8, 2000 sa isang masayang pagdiriwang sa Berlin, Germany sa isang annual na pagdiriwang ng hindi ko nabibigkasin ang buong salita dahil baka ma-red flag tayo ni YouTube. Tawagin na lang natin tong F Parade para may idea ka sa pinagsasabi ko. Yes, F. Ito ay Techno Parade. From the word itself ay nagpaparada ang mga participant nito sa kalsada sa saliw ng techno music bilang paraan ng kanilang protesta. Sa nasabing event ay naroon naman ang videographer na si Matthias Fritsch at nakuhanan ang mga tagpong ito. Makikita ang isang babaeng may asul na buhok na sumasayaw kasama ng mga katropa. Babae talaga yan, hindi yan si Vice Ganda. Apakayabang. Masaya silang nagsasayawan sa gitna ng daan. Walang ano-ano ay pumasok sa eksena ang isang lalaking lasing at para bang dinakma ang babae na di sinasadya. Parang Hokage moves. Agad sana itong aalis nang biglang hawakan siya sa braso ng isang lalaking walang damit at macho at nagkaroon ng maikling komprontasyon at saka ito pinalayas. Tinitigan ito ng masama at para bang sinasabi nitong umayos ka Brad, at maya-maya pa tinaas ang kanyang kamay bilang banta na umalis na ito sa lugar at wag nang magpakita pa. Ang pag-angat niya ng kanyang brasong kasunod ng pagturo ng hinduturo sa itaas ang siya ring magiging iconic pose niya sa mga memes na tatatak ng maraming taon sa bilyong tao sa mundo. Pero hindi pa dyan natatapos dahil matapos ang tensyonadong tagpo ay tunghayan nyo ang kanyang mga sumunod na ikinilos. Naglakad, inabutan ng tubig ng isang alalay o fan, binuksan ang bote at uminom. Ilang sandali pang lumipas ay tila nagsilbing energy drink ang ininom na tubig at here we go, paro G, paro G,
Tuluyan nang nilabas ni Techno Viking ang kanyang chakra at mga enerhiya sa katawan. Lahat ng tensyon sa katawan ay nirelease habang nananatili namang poker face ang kanyang muka. Nang sumunod na taon ay in-upload ni Matthias Fritsch ang video na ito sa internet. Ang tanging intensyon lang niya ay kunin ang opinyon ng mga netizens kung sa palagay ba nila ay totoo ang eksena o scripted lang. Taong 2006 ay lumitaw ito sa YouTube at naging viral taong 2007. 1 milyon ang views nito kada araw. Umabot sa 10 milyong katao ang nanood nito sa loob lang ng 6 na buwan at nagkaroon ng nasa 700 mga memes online. Kalagitnaan ng 2010, umabot ito sa 20 million hits sa YouTube pa lang at 2013 ang original version ng video ay umabot sa 16 million views. Talagang viral. Tinawag ng netizens na Techno Viking ang tao sa viral video dahil sa sinayaw niya ang techno music at ang pormahan niya ay tila ba isang Viking. Ang Vikings ay para mga pirata sa Europa noong Viking Age mula 793 hanggang 1066 AD. Of course, nakarating ito sa kaalaman ng taong nasa video. Siyempre pa ay nabahala ito dahil sa hindi naman niya pangarap ang sumikat sa mundo at maging public figure. Kumbaga may pagka-pribadong tao ito. Kaya naman nag-hire ito ng isang abogado at nagsampa ng kaso laban kay Matthias Fritsch upang ihabla dahil sa nawindang ang nananahimik niyang buhay. Kaya infringement of personality rights ang inihabla niya sa korte ng Berlin, Germany. At ito nga ay pinanigan ng korte at nag-utos kay Matthias Fritsch upang magbayad ng danyos na umabot sa 13,000 euros. Katumbas ito halos ng lahat ng kinita niya sa YouTube ads kung saan niya ito in-upload at lahat ng sales ng Techno Viking merchandise at maging gastos sa pagdinig ng kaso na umabot naman sa 10,000 euros. Pinag-utos din ng korte na tigilan na ang pag-publish ng imahe ng taong nasa video by all means. Ang pangyayarang ito na nga ang nagpa-bankrupt kay Matthias Fritsch. Pero huwag kayong mag-alala dahil nakabangon naman siya later on sa pamamagitan ng crowdfunding campaign. Gumawa siya ng documentary film tungkol sa kasong kinasangkutan niya, pinamagatang The Story of Techno Viking noong 2015. Marami naglabasang spekulasyon sa katauhan ni Techno Viking. Isa na dito si Keith Jardine na isang MMA fighter. Subalit hanggang ngayon ay di pa rin tukoy ang tunay na katauhan niya. Napakahalaga talaga ng privacy niya pero nagtataka lang ako kung bakit malakas ang loob niyang sumayaw sa public place na wala pang damit. Nag-enjoy ka ba sa ating video? Huwag kalimutang i-like, subscribe at share na rin ito para mas lalo pang marami ang makapanood at maaliw. Maraming salamat!